Iluluto natin ngayon beef salpikaw. Ito po ay panlaban sa anemia at sa pagpayat. So ito yung magpapalakas sa inyo. Ito ang ipe-prepare natin. Baka, ribeye ang napili ko kasi malambot ito. Any parte ng baka na pwedeng gawing steak. Yan yung mga pwede natin piliin. At i-prepare na natin tong paminta. Meron tayong durog na paminta, puti or black paminta, bawang. Dapat talaga Worcestershire sauce. Pero wala tayo niyan. Kung ano na lang ang nasa bahay, yun ang gamitin natin. Toyo. At konting ketchup. Tapos oyster sauce. At gagamit tayo ng mas healthy na mantika. So, pwedeng olive oil, peanut oil, coconut oil, okay na rin. Konting asukal. At yung ating hiniwa-hiwang bawang. Itong ating meat, hiniwa ko na ng pa-cubes, maliliit, para mabilis iluto. Kasi yung salpikaw, kumbaga sa English, to splash. So, ibig sabihin, luto na inihuhulog lang. Parang ganon. Para hindi tayo tumaas ang ating cholesterol, pwede natin tanggalin yung mga taba. So, yung taba, tinapyas ko na. So, yan yung ating turo. Ngayon, para hindi nasusunog yung inyong baka, sabihin ako, baka mag-contribute sa pagkakaroon ng cancer. So, para hindi kayo magka-cancer o less yung cancer, wag nating susunugin yung baka natin o yung beef natin. Kaya, titimplahan natin yon. Yun yung secret doon. Eto na. So, ito yung ating hiniwa-hiwang baka. Yan, naka-cubes na yan ng maliliit. At ibig sabihin, mas madali nyo ring mailuluto. Ano? Yan. So, pinapainit na rin natin. Timplahan natin ng 1 kutsara ng toyo. Yan. Timplahan natin. Kasi beef salpikaw to eh. Ang sikreto dito, yung pagkakaroon ng malasa na beef. Para maiba naman yung luto nyo. Lagyan din natin ng konting oyster sauce. Yan. Kalahating kutsara ng oyster sauce. Tapos, kaunting asukal. Siguro mga kalahati ng kutsarita yung asukal. Yan. So, ilagay na rin natin. Konting paminta. At hahaluin na natin. Yan. Haluin na natin. Dapat talaga yung ating bawang, pwedeng maliliit, pero ako mas preferred ko yung malalaki. Yung pa-slice lang yung hiwa para hindi gaanong nasusunog. Kasi pag inunan nyo, nasusunog siya, pumapait yung lutuin natin. So, ako, pag nagagawa ako ng mga steak o ng ganitong beef salpikaw, isinasama ko na rin yung bawang. Pero, pwede nyo rin tong papulahin. Tapos, itatabi nyo. Huwag nyo isasabay kasi mabilis masunog. So, hindi ko na siya inuuna. Pero, dahil mabilis namang iluto tong bakang to, isinasama ko na siya. So, maraming hiwa nung inyong bawang. Pwede din yung medyo padurog, katulad nito. Pero sabi ko nga, mas gusto ko parang pa-slice yung akin. At dahil wala akong Worcestershire sauce, ketchup na yung gagamitin ko. Hindi naman lahat ng bahay meron nun. Yan. So, haluin lang natin mabuti. Actually, pwede nyong ibabad ng mas matagal. Okay? At pwede na tayong magpainit ng mantika. So, pwede tayong gumamit ng mga olive oil kung meron kayo. Pero kung corn oil lang o kaya coconut oil ang meron sa inyong bahay, okay din yon. Lahat yon pwede nyong gamitin. Yan, ikalat lang natin yung ating oil at painitin. Ang maganda dito sa beef, konti lang, o ibig sabihin in moderation, pero pwede itong maging parte ng inyong healthy diet. Bakit? Ang tawag dito red meat. Kasi, mas marami siyang iron. Okay? Kaya, hindi, ang tawag sa mga manok, white meat eh. So, pag sinabing beef, baka, red meat kasi
mas may iron siya. Tsaka yung iron nito, heme iron, yung mas na-absorb ng katawan. At dahil beef ito, meron itong protina. So, ito yung gagamitin ng muscle ninyo para lumakas yung muscle ninyo, hindi kayo mag-sarcopenia o hindi kayo mamamayat. Marami itong vitamin B, B3, B6, B12. Yun, ginagamit yun sa paggawa ng dugo. So, mas less yung anemia nyo. May zinc pa para lumaki kayo, may selenium. Tapos may phosphorus, yun din para sa paglaki. May kaunting choline. Tapos, so hinaan nyo lang yung inyong apoy. Yung choline, tsaka yung carnosine, ginagamit naman ng carnosine para sa pag-ehersisyo o para sa pagtatrabaho. Yan. So, pag naikalat nyo na yung inyong mantika, mabilis ninyong hahaluin. So, wag pong susunugin yung inyong beef. Yan. Okay. So, dinig nyo na. Ganun kainit talaga. Maingay lang po itong ating kalan, pero actually, hindi naman ganon. Tapos, bilisan nyo lang yung pagluluto. Masarap ito, bagay sa puting kanin, bagay din sa sinangag. Diba gusto natin yung ating beef? Yan. Huwag pong susunugin para hindi tayo ma-cancer. At pwede nyong tanggalin yung taba. Alam ko, sabihin nyo, nako, yun yung masarap, bakit tatanggalin? Eh, syempre, para makakain naman tayo ng beef. So, pag nakita nyo nag-brown na yung beef ninyo, pwede nyo nang hanguin. Pwede itong pang-almusal, pang-tanghalian, pang-hapunan. Simple lang at mabilis pang gawin. Sabi ko nga, huwag matakot sa beef kasi pwede rin itong maging part ng inyong healthy diet. Tapos sabihin iba, lagyan ng butter. Ang tinuturo ko nga sa inyo, yung less, yung mga fats. Kaya nga, nakita nyo, tinapyas na natin. Kasi naman hindi talaga kayo makakain ng beef. Yan. So, napakasarap po nito. Kung ano lang yung, kasi pag palagi na lang prito, beef steak na may sabaw, beef tapa, ito naman, medyo may pagka-beef tapa, pero ibang klase ng style. Okay? So, medyo luto na ang ating beef salpicao. Yan, ganyan lang. So, pag nag-brown na siya, ibig sabihin, luto na yung inyong beef. Okay. Mas maraming bawang, mas masarap. I-off na natin. At ready na tong i-toppings sa inyong sinaing. Pwede white rice. So, ito po yung ating sinaing. Masarap siya sa bagong saing na kanin. Pero kung may lamig kayo, pwede rin. Kung may bahaw, pwede rin siyang topping sa sinangag pang-almusal. So, yan. Ito na ang ating finished product. Salamat po.